Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, Institute of Salmian. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Nawayang kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ito po yung lingkod kay Kristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Mga kapatid, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Bawat araw, napakabuti po ng Diyos sa atin. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Natili po ang Diyos nagbigay sa atin ng pagkataon na tayo po talaga ay makakaalam ng kanyang salita para wag tayong maparusahan sa araw po ng kanyang pagparito. Kaya napakabuti po ng Diyos sa atin na sa bawat araw ay talagang ginagabayan tayo ng Panginoon. Paano po tayo mamuhay po na may kasiguruan, no? Paano po tayo na magkaroon ng tunay na kaligtasan. Na marami po ang mga tao na nag-angkin, no? Na sila talaga ay tulad natin na mga mananampalataya. Kaya lang mga kapatid, ang panampalataya talaga ay sinasamahan ng gawa. Hindi po mga kapatid sa bibig lang po nagmula ang panampalataya. Ang panampalataya na buhay ay nanggaling po sa puso, sapagkat galing sa puso po ang ating ginagawa mga kapatid. Kaya ang panampalataya pinatunayan ng mabuting gawa. Ngayon kung ang gawa ng ating pamumuhay sa salimutan na ito ay hindi kayaya sa Diyos, so hindi po tayo makasiguro mga kapatid. Kaya yan ang mga pinakamalaga na dapat natin malaman. Kung ano talaga pinakamalaga sa salimutan na ito. Pinakamalaga na malaman natin salita ng Diyos at maisagawa natin kung ano ang kanyang kalooban. Dahil hindi pa huli ang lahat, na habang buhay pa tayo may pag-asa mga kapatid. Tandaan po natin yan, yan po ay sinabi ng Biblia na habang buhay pa tayo may pag-asa. Na hanggang sa mga araw na ito, patuloy po ang pagpapala ng Diyos sa atin dahil tayo po ay nakagising pa ng maaga at nakapaghanda tayo na ating mga pangailangan sa mga ating pagtatrabaho. Tayo po ay may lakas na ating katawan ayon po sa habag ng Diyos, sapagkat po ang Panginoon po ang nagbigay ng mga bagay kung ating lakas ay galing po sa Panginoon. Hindi po sa ating pagsisikap, mga kapatid, kasi ang pagsisikap natin sa salimutan na ito ay may katapusan, no? Kasi babalik pa rin tayo sa alabok, mga kapatid. Tandaan po natin yan, hindi po tayo manatiling matagal, mga kapatid, dito sa salimutan. Kaya dapat natin palagaan ang salita ng Diyos, no? Shout out, no, sa lahat ng mga viewers natin dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Na huwag kalimutan mga kapatid, i-like and share lang po natin ang salita ng Diyos. At kung may YouTube tayo, i-subscribe natin. Then i-bill on na lang natin mga kapatid para po na update po tayo sa bawat araw ng mga palibagong video, no, na ating iparatin, no, sa buong salimutan para po na mayroon tayong matutunan tungkol po ng kaligtasan. Na mga kapatid, hanggang sa mga araw na ito, patuloy po ang habag ng Diyos sapagkat darating ang panahon na wala na po tayong mapakinggan na salita ng Diyos dahil alisin na po ng Panginoon sa araw ng kanyang pagparito. Alisin na po ng Panginoon ang kanyang mga hinirang. Mabubuhay na po mga kapatid ang mga patay at ang mga buhay padalhin na po doon sa lapaap. Napakinggan natin mga kapatid ang Biblia dito sa Amos, mga kapatid, Kabanata 8 din talata 11 hanggang po sa 13. Ito ating buksan mga kapatid ngayon sa umaga na ito. Pakinggan natin mga kapatid sa 8:11 to 13 dito po sa Amos ang salita ng Diyos mga kapatid. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, darating ang araw na padadalhan ko ng taggutom ang inyong lupain. Pero hindi ito pagkagutom sa pagkain o pagkauhaw sa tubig,
kundi pagkagutom at pagkauhaw sa aking mga salita. Pagod na kayo sa paghahanap ng mga taong makakapagpahayag sa inyo ng aking salita, pero hindi ninyo matagpuan kahit saan kayo pumunta. Sa araw na iyon na parurusahan ko kayo, kahit na ang inyong magagandang dalaga at ang inyong malalakas na mga binata ay mawawalan ng malay dahil sa matinding uhaw. So mga kapatid, darating pong araw na yun na po ang parusa sa lupa, hindi po tungkol sa pagkain o mainim na tubig. Ito po mga kapatid, dahil po sa paghanap ng salita ng Diyos. Now, ngayon, nakapag-post pa tayo ng video, nakapag-live pa tayo ng salita ng Diyos, dahil hindi pa darating ang sinabi ng Biblia na darating ng araw na magpadala ang Panginoon sa lupa ng kagutmanan, hindi sa tinapay, kauhawan, hindi sa tubig. Ito'y kagutmanan, kauhawan sa paghahanap kung pagkikinig ng salita ng Diyos. Ngayon mga kapatid, marami po pong mga tao ginagamit ng Panginoon tulad ng social media, YouTube channel, Facebook, no? Kahit makasakay ka sa bus, doon ka sa immigration, doon ka sa NSO, mayroon salita ang Diyos. Doon ka sa palengke, may salita ang Diyos. Kahit nasa daan, may salita ang Diyos. So mga kapatid, darating ang panahon na wala talagang matagpuan na salita ng Diyos. Yan ang kagutmanan na ipadala sa lupa. Ngayon mga kapatid, yan ang parusa na pinakamatindi. Ngayon ang parusa natin, ito mga naranasan ng kapighatian, itong sakit, salot, no, na dumaan po sa limutan tulad ng COVID-19. Hanggang ngayon na, mayroon pang positive po na COVID dito sa Japan. Kahit sa Pilipinas, may COVID pa rin na positive. So hanggang sa mga araw na ito, natili pa po ang salot na yan, positive pa po ang doktor mag-finding ng COVID-19. Yan mga kapatid, ang ating naranasan ngayon na ito po ang parusa sa mga tao dito sa salimutan. Pero pinarusahan tayo ayon sa magitan ng salita. Pero darating ang panahon, mas matinding parusa na wala ka na mapakinggan ng salita. Ngayon mga kapatid, ang parusa sa salimutan, ito po ay ating napakinggan, masakit talaga sa ating pandinig, tumatago sa ating puso, sa ating isipan ang talagang masakit na salita ng Diyos, kasi po natamaan po tayo sa ating pamuhay na hindi po talaga karapat-dapat sa Panginoon. Yan ang parusa ngayon, pero napakinggan pa natin. Pero ang mas matinding parusa na darating mga kapatid na araw, itong salita ng Diyos wala nang mapakinggan. Ngayon ang parusa ng Diyos ang nagbigay sa atin ng parusa kung nagpapaalala sa ating pamuhay na bilang mga pinili ng Diyos, kung mga hinirang ng Diyos, itong sakit, no? Sakit po, pinaparusahan ng sakit ang tao para po na maunawaan nila kung ano ang nangyari sa buhay natin, anong nangyari sa buhay mo, na bakit ganito nangyari sa atin, bakit ito nangyari sa akin. Dahil po, parusa ng Diyos yan, ituwid tayo sa magitan po ng kanyang salita. Pakinggan na lang natin si Job. Ito po sinabi ni Job, mga kapatid, sa Job 33 in verse 18, no? 18 to 21 o 14 to 21. Iumpisa natin para mataas-taas po ito, no? Ito sinabi, mga kapatid. Ang totoo, palaging nagsasalita ang Diyos, kaya lang hindi nakikinig ang mga tao. Ang totoo, palaging nagsasalita ang Diyos, kaya lang hindi nakikinig ang mga tao. Hanggang ngayon mga kapatid, may video tayo, nakapost, live, nagsalita palagi, hindi lang kinig ang tao. Pero darating ang panahon, ikaw na ang maghanap ng salita ng Diyos. Now, verse 15. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o ng pangitain, habang ang tao'y natutulog ng mahimbing sa gabi. Kahit na nanaginip ka, paalala ang Diyos na magsisi na kayo, o lumayo na kayo sa masamang pamuhay, panaginip mo lang yun. Pero paraan pala ng Diyos yun para po na magising na tayo kung ano ating katayuan sa harapan ng Diyos. Kasi alam po ng Diyos ang lahat ng gawa ng tao. Wala po nakapago sa paningin ng Diyos. Kaya kahit sa panaginip, nagpapaalala ang Diyos sa tao. Verse 15, 33 sa Job, verse 15. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o ng pangitain, habang ang tao'y natutulog ng mahimbing sa gabi. Mayroon akong pastor, kasama na ko ngayon sa ministry, na before siya, naglingkod na talaga siya hanggang ngayon. Pero dumaan siya na backslide po siya ng 12 taon.
Din, sa katagalan po ng 12 taon, na siya po na backslide na talaga, bumalik sa limutan na siya, naglasing na, ay na sa panaginip niya, mayroon sa kanya, nag-alok, na kailangan magbalik na siya sa Panginoon. Hanggang ngayon talaga, ay naglingkod na siya sa Panginoon. Pero, kanya talaga, sa akin, sinasabi sa akin niya ang kanya panaginip, na ang Panginoon talaga, nagsabi sa kanya, magbalik ka na sa paglilingkod. Di ba ang Biblia nagsasabi na magsasalita ang Panginoon sa pagitan ng panaginip? Nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o ng pangitain, habang ang tao'y natutulog ng mahimbing sa gabi. So kaya tama yung sinabi niya, naalala ko na sabi niya, 12 taon ako na backslide na, pastor. Wala na talaga, naglalasing na ako, magulo ang pamilya ko. No? Minsan po asawa niya, naghiwalay sila sa bahay. Kung hindi naghiwalay talaga, totally naghiwalay lang sa bahay. Kasi lasing na lasing siya, hindi nakapasok sa bahay. Nasa labas na po siya ng bahay, nakatulog sa daan. Nadisgrasya ng motor. Pero naginip po siya na talagang kitang-kita niya ang liwanag, na talagang ang sabi sa kanya, magbalik ka na sa Panginoon. So yun, nagbalik na po talaga siya hanggang ngayon at kasama ko sa ministry. So yun po ang kanyang testimony sa akin na kami po ay nag-usap. Yun talaga ang nangyari sa buhay niya. So totoo talaga ang sinabi Biblia na ang Panginoon magpapaalala po sa mga tao sa bitan ng panaginip. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng panaginip o ng pangitain, habang ang tao'y natutulog ng mahimbing sa gabi. Yan mga kapatid, at bumubulong siya sa ating pandinig. Sa verse 16, bumubulong siya sa mga tainga nila para magbigay ng babala, at ito ang nakapagpatakot sa kanila. Siyempre, hindi ka matakot na impyerno. Di ba? Ang impyerno po, araw-gabi, walang kapahingaan, magpakailanman. Hindi ka takot doon? Siyempre, kung sinabi ng Biblia may impyerno, dapat tayo mamaya ng matuwid, sapagkat ang impyerno para lang sa masama yun. Yung mga ugaling kambing, yun po ang para sa impyerno. Pero yung ugaling na tupa, yung matuwid sa paningin ng Diyos, ayun po ang para po sa langit, para po sa kanyang kaharian. Kaya bumubulong. Ngayon, di ba narinig natin itong mga video, ginagawa natin, live, di ba naparating sa atin at napakinggan natin, bumubulong po ang Panginoon, no, sa atin. Kaya lang, ang tao kasi hindi po nakikinig. Ayon sa verse 14, ang totoo palaging nagsasalita ang Diyos, kaya lang hindi nakikinig ang mga tao. Di ba? Araw-araw halos nakapag-create tayo ng video, kung may time, nakapag-live tayo, kahit minuto lang po. Pero mahalaga na po yan sapagkat bumubulong lang po ang Panginoon. Nagsasalita ang Panginoon sa mga tao. Hindi lang kayo nakikinig. Hindi lang tayo nakikinig. Kaya, yun ang dahilan, darating tayo sa kapighatian. Itong naranasan sa limutan, may salot, may gutom, may bagyo, may lindol, may digmaan, no, di ba? So, wag mo sabihin na yung dumaan po na bagyo, libo-libo ang patay. Di basta-basta yun, may patay talaga, kaswalty. Dumaan ang linog, lindol, napakaraming patay din. Yung Turkey nga sa Turkey is 50,000, no? Isang kisnap mata lang na lindol. 50,000 people did. So talagang hindi basta-basta po. Pero ito pa nga pati nangyari sa limutan, ito po ay isang parusa lang ng nangyari sa limutan na hindi talaga nila ginagawa ang kalooban ng Diyos. Dahil po ang Biblia nagsasabi, mga kapatid, dito po sa pahayag, kung pakinggan natin ang pahayag na sinabi ng Banal na Aklat sa pahayag in chapter 3 verse 10, na sapagkat ingatan mo aking salita nagtitiis, ingatan kita sa mga pangyayari kung mga pagsubok darating sa limutan upang subukin ang nasa ibabaw ng lupa. 3 Gs sa pahayag. Arating ang matinding kahirapan sa buong mundo na susubok sa mga tao. Ngunit dahil sinunod ninyo ang utos ko na magtiis, ililigtas ko kayo sa panahong iyon. Diba? Itong lindol, huwag mong sabihin, hilit pagsubok ito. Sa isang lugar, mga kapatid, wasak ang isang lugar. Yung Turkey, mga kapatid, natamaan talaga yung sentro. Kung nandyan po ang mga maraming tao, 50,000 nakatira. Talagang, hindi ba yung pagsubok? Pagsubok yun kasi maraming mga kamag-anak na namatay at naiwan po ang mga kamag-anak na buhay. Malaking pagsubok yun. Kasi yung natira na buhay, nagdalamati po sila. Mabigat na pagsubok yun na sabi natin, buhay pa natitira, pagsubok yun sa buhay nila.
Pero ang sabi ng Panginoon, ililigtas ko sa mga pagsubok kung ingatan lang natin ang salita ng Diyos. Kaya lang, mapahamak talaga tayo dahil binabaliwala na po natin, tama talaga ang sinabi ni Job sa 33:14 na binabaliwala ng tao ang salita ng Diyos. Hindi mo niya pinapahalagaan ang salita ng Diyos. Kaya, yun ang mangyari mga kapatid, matindi. Nagalit ng Diyos sa lupa ngayon, kaya dumadaan sa kapigatian ang sanlibutan dahil po sa mga tao na kahit na po may YouTube channel sila, may Facebook sila, kahit nakasakay ka sa bus, sandali lang sa likuran mo, naglabas ng Biblia, brother, sister, pwede ba tayo makapag-share ng Word of God? O, yung iba nakikinig, yung iba naman nangi-snap. Pira naman ito. Huwag mo nang isipin yung pira, pakinggan mo yung salita ng Diyos, kasi yung salita ng Diyos, hindi mabago yan, hindi mabili ang pira yun. Kaya lang iba, pag may sibot talaga, yung sibot ang tinitingnan, yung Biblia na salita ng Diyos, hindi napakinggan. Kasi akala, ito, pira naman ito. Hala, kung magbigay ka. Kung hindi ka magbigay, huwag ka magbigay. Pero purpose yan ng Diyos na kahit sa sasakyan, mapakinggan mo ang salita ng Diyos. Kasi ang keyverse natin ngayon, sa Amos 8:11 hanggang sa 13, darating ng araw na ipadala sa lupa ang kagutmanan. Ito po hindi po sa pagkain, kung kahawan sa tubig, kagutmanan at kahawan sa pakinig ng salita ng Diyos. Now, ang sabi sa Job 33:14, ang totoo, laging nagsasalita ang Diyos. Kaya lang hindi nakikinig ang mga tao. Totoo talaga. Ito nga video natin, ginawa natin itong video. Salamat po sa 1, 2, 4. 4, 5, 10 pa man na interesado po ng salita ng Diyos. Kaya nga, sinabi ng Biblia sa Lucas, mga kapatid, dito sa Lucas, Kabanata 15, talata 7, na kung may isa makasalanan, magbalik loob sa Panginoon, libo-libo angel ang sadya sa langit. To God be the glory. Kung may bumalik sa Panginoon na isang makasalanan, na magbalik sa Panginoon. Sinabi ni Jesus, ganoon din sa langit. Masayang masaya sila noon dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Saan nasaya ang Diyos, ang mga anghel sa langit? Sa 99 na matuwid? O yung isang makasalanan nagbalik sa Panginoon? Sa isang makasalanan, hindi sa 99 niya matuwid, hindi kailangan magsisi. Doon nasaya ng anghel sa isang makasalanan nang magbalik loob sa Panginoon. Paano magbalik loob sa Panginoon? Na ang salita ng Diyos, iniiwasan po natin. Sinabi ko na mga kapatid, sa ngayon, maiwasan pa talaga natin ang salita ng Diyos. Kasi kung may YouTube, Facebook ka, kaya mo i-scroll down ito, kaya ka umalis sa live streaming, sa Word of God. Pero ang impyerno mga kapatid, wala makaalis doon, wala maka-scroll doon, at wala mag-scroll doon, scroll down doon, at saka wala makaiwas doon sa impyerno. Kaya ngayon, panahon pa ito natin mga kapatid, panahon pa natin na magbalik sa Panginoon. Pero kailangan natin malaman na nagsasalita talaga ang Diyos sa pita ng panaginip, bumulong sa pandinig ng tao ang Panginoon, at saka pita ng panaginip ay ginagawa ng Panginoon lahat ng paraan para na matuto tayo. Diba? Sinabi sa verse 16, bumubulong siya sa mga tainga nila para magbigay ng babala. At ito ang nakapagpatakot sa kanila. Amen. Siyempre, alam natin na nagsasabi ang Biblia may impyerno. Hindi ka takot na impyerno? O di, ikaw. Pero takot ako sa impyerno talaga sapagkat ayaw ko mapunta doon. Kaya, sa awa ng Diyos, tinuruan po tayo ng tama para hindi na mabigo po ating mga inaasahan na kaligtasan, buhay na walang hanggang. Kasi yan lang po ang nais ng Panginoon, na matuto tayo sa pamumuhay na para karapat-dapat tayo sa Panginoon. Yan mga kapatid ang pinakamalaga sa buhay natin. Verse 17, ginagawa niya ito para pigilan sila sa paggawa ng kasalanan at pagmamataas. Ginagawa niya ito para pigilan sila sa paggawa ng kasalanan at pagmamataas. Kaya bumulong ang Panginoon sa ating pandinig na huwag papatay, huwag mga lunya, huwag makikiapid, huwag magsamba ng Diyos-Diyusan,
Huwag maging bayot, huwag maging tumboy, mapagtunghayaw, manira ng kapwa, maging saki, maglalasing, o mandarambong. Diba? Bumulong po sa atin yan na huwag. Kaya lang, ikaw na po ang mag-decide kung saan sundin mo, ang sarili mo o ang salita ng Diyos. Eh kung ang sarili mo sundin mo, mapahamak ka talaga sapagkat wala po makapagmatuwid sa kanyang sarili. No? Tandaan po natin, ang Diyos lang po ang makapaggawa ng paraan na makamatuwid tayo sa kanyang harapan. Kaya, para maiwasan, hindi tayo magmataas kasi ang sabi po sa Mateo 15:19, nanggaling sa puso ng tao ang pagmataas. Kaya maiwasan yung pagmataas kasi galing sa puso at ito nagparumi sa atin sa paningin ng Diyos. No? Mateo 15:19, sapagkat nanggaling sa puso ng tao ang pagmataas, pagpatay, pangalo niya pakiapid, pagsaksing sinungalingan, panira ng kapwa. So yan po galing sa puso. Sabi sa 20, ito ang parumi sa atin sa paningin ng Diyos. Kaya yun natin, tinuruan lang tayo para wag tayo magmataas at maiwasan natin ang paggawa ng kasalanan. Verse 18-19, pakinggan natin. At para mailigtas sila sa kamatayan, kung minsan naman, itinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit. Okay? Sa 19, kung minsan naman, itinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit, tulad ng walang tigil na pananakit ng buto, at nawawalan siya ng ganang kainin kahit na ang pinakamasasarap na pagkain. Diba? So, kahit lagnat lang nga. Itong lagnat lang sa atin. Hindi pa tayo, parang wala po sa ating ganang pagkain. Pag may lagnat po tayo, ako, maliit pa ako, ganun talaga. Kahit anong masarap ng binigyan ng nanay ko sa akin ng pagkain, basta may lagnat kami. Wala. Hindi masarap sa amin ang pagkain, basta may sakit na kami sa batang pa kami. Hanggang ngayon, kahit ngayon, mas matanda, pag may sakit tayo, ano talaga ang pagkain? Parang hindi talaga natin masubok ang pagkain dahil sa sakit. So, mga kapatid, ginagamit ng Panginoon, kuminsan, no, ang tao pinadala ng sakit. Kung minsan naman, itinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit, tulad ng walang tigil na pananakit ng buto, at nawawalan siya ng ganang kainin kahit na ang pinakamasasarap na pagkain. Yan po mga kapatid. Kaya, wag natin hayaan na padalan tayo ng sakit dahil sa ating kaswailan. Itinutuwid tayo, suwitan ng sakit. Bakit ituwid tayo? Kasi tayo po namumuhay po ng sarili natin kapakanan, hindi po tayo sumunod ng Diyos. Kaya ituwid talaga tayo, pero ang problema, sumitan ng sakit. So, wag naman sana na sakit pa ang magtuwid sa atin. Sakit, hindi basta-basta po ang sakit. No? Kasi umaantok na po sa higaan na sumasakit na po na parang sabihin natin ang kanyang buto na nakit na po. Kung minsan naman, itinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit, tulad ng walang tigil na pananakit ng buto, at nawawalan siya ng ganang kainin kahit na ang pinakamasasarap na pagkain. Kaya pumapayat siya. Kaya pumapayat talaga kasi kapag may sakit ka na, halimbawa isang buwan ka na sa higaan, wala ka na kain-kain, ano pa kaya? Buto na lang talagang matira, no? Yan ang mangyari mga kapatid. Buto at balat na lang. Ngayon kung isang buwan, 2 buwan ka sa higaan, o taon pa ba? So talagang buto at balat na lang ang matira po sa ating katawan kung taon ka na sa higaan. Pero hindi mo alam, yan pala ay nangyari sa atin dahil na isang Panginoon na ituwid tayo. Kasi minsan kasi ang tao talaga ay nagmamataas na po, no? Ang mamataas na ang mga tao at saka hindi na po nila ginagawa kung anong napakinggan ng salita ng Diyos. Yan po mangyari mga kapatid, no? Na sa panahon na po na yan, darating na po ang kahirapan, sakit. Ito po ay nagpapaalala lang po sa atin mga kapatid, sa ating pamuhay na tayo po talaga ay binabaliwan na po natin ang salita ng Diyos. So kaya hindi pwede na tuluyan tayo dyan. Ayaw talaga ng Diyos na gano'n na lang pamuhay natin, na buto balat na lang ang matitira sa ating katawan dahil po na ang atin na lang sarili ang hinatupak natin, no? Yun na lang po ang ating ginagawa. Wala na po tayong panahon sa Panginoon. Kaya hindi pwede mga kapatid, tandaan po natin na kailangan natin mga kapatid malalaman ating katayuan ngayon. Huwag hayaan na butot balat na lamang
mga batid, ang matitira sa katawan natin, diyan pa tayo makarealize na itong pamuhay pa natin sa libutan ay hindi po ay aya sa paningin ng Diyos. Kaya binigyan ng Panginoon ng tao ng sakit para po na mapakilala sa kanila ang kanilang pamuhay. Kung ituwid tayo, sumitan ng sakit, di ba? Maliwanag po dito sa mga kapatid, 33:19 dito po sa Job. Kung minsan naman, itinutuwid ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng sakit, tulad ng walang tigil na pananakit ng buto, at nawawalan siya ng ganang kainin kahit na ang pinakamasasarap na pagkain. Diba? Nangyari po dati po tayo na makasalimutan pa po tayo talaga. Minsan talaga ay naranasan natin ang sakit na sabihin natin, nagpapahina sa ating katawan at nabagabag na po tayo. Ito kung butot balat na lang ang matira sa ating katawan, ano kaya ang maramdaman natin? Pero ito po ay galing sa Panginoon na ituwid lang po tayo. Kasi may mga tao talaga na hindi po nagsisi ng kanilang pumuhay na ito po ay masama sa paningin ng Diyos hanggang sa mga araw na ito. Kaya ating Gabriels ngayon, pinagsabihan pa tayo ng Panginoon sapagkat bumubulong po ang Panginoon, no? Bumubulong ang Panginoon sa atin ay po sa verse 16, chapter 33 sa Job, bumubulong po. Bumubulong siya sa mga tainga nila para magbigay ng babala. At ito ang nakapagpatakot sa kanila. So dahil po sa salita ng Diyos na may impyerno, na ang sabi ito sa Mateo, Kabanata 10, talata 28, na katakutan, huwag katakutan ang pumatay ng katawan. Yung katakutan natin, yung kaya magpuksa ng katawan at kaluluwa doon sa impyerno. Kaya natakot talaga tayo ng impyerno at dahil diyan ay nakinig tayo ng aral ng Diyos para maiwasan ang impyerno. Kasi ganito ang sinabi naman ng aklat, mga kapatid, dito po sa Mateo 10:28. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kaluluwa ninyo sa impyerno. yan po ang nagpapatakot sa atin. Pero kung hindi mo pakinggan ang salita ng Diyos, paano ka magkaroon ng takot? Kaya nga bumubulong ang Panginoon sa ating tainga para magkaroon ng takot sa Panginoon. Yan po ang dapat natin malaman. Itong mga video na ating kinikreate ngayon, mga kapatid, hindi po itong ginawa natin para manira tayo ng kapwa-nampalataya, kapwa mga lingkod ng Panginoon. Hindi po. So ginawa natin ito, mga kapatid, para po na malaman natin kung ano talaga ang dapat natin gawin. So hanggang sa mga araw na ito, sabihin natin na masagana pa po ang biyaya ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos mapakinggan mo sa YouTube, sa Facebook, sa bus nga, nagsasakyan. Biglang sumulpot sa likuran natin ng isang tao nagdala ng Biblia. Brother, sister, magandang umaga, magandang araw po. Pwede ba po kami makapag-share ng Word of God? Mayroon naman sabi, pwede, brad. Yung iba naman, ano lang yan? Pira-pira lang yan sila, nagdala ng sibot yan. Hayaan mo yung sibot, kasi racket nila yon. Pero ang Biblia, hindi mabago ng sibot. Di ba? Yung Biblia na binabasa nila, salita ng Diyos yon. Kaya lang, dahil po may mga tao na sakim talaga, ikaw magbigay ka. Kasi paraan ng Diyos yun. Ikaw lang, hinarangan ka ng sibot. Imbes kayo mapakinggan ang salita ng Diyos, umaayaw ka na kasi sibot ang iniisip mo. Huwag mong isipin yung sibot, yung lagyan ng pera. Isipin mo at pakinggan mo yung aral. Kasi yung Biblia ang dala niya, yung salita ng Diyos yun. Kaya lang, dahil po sa kasakiman ng tao, minsan po, yun ang kinig, pira-pira lang yun. Diba? Minsan po ganon. Diba? Ginawa lang rason ang sibot. Pero hindi naman yun, paraan yun ng Diyos. Hinarangan ka lang ng sibot. Hinarangan ka ng kasakiman mo para yung numayo sa likuran mo, naghawak ng Biblia, hindi mo mapakinggan. Pero yung iba man, tumatanggap na naman, nagbigay pa. Yun ang mga tao na may takot. Pero yung mga sakim, madaling humatol ka agad. Pira-pira lang yun, nagdala ng sibot yan, mamaya, may sobre. Kung may kabigay ka, kasi mas maganda tumulong ka ng kapwa mo, tulong din yun. Kung racket nila yun para magkapira, hayaan mo na sila managot sa Panginoon, basta pakinggan mo yung salita na galing sa Biblia, paano baguhin ang buhay natin. Yun ang target, yun ang plano ng Diyos. Hindi po na
Dahil sa kasikiman natin minsan talaga, hindi ka na nakikinig, imbis kay gusto na pakinggan mo yung aral para na mabago natin yung direksyon ng buhay natin. So dahil po sa kasakiman mo, hindi ka magbigay ng pera, hindi ka nakinig. Tingnan mo yung mga tao na sa ngayon, oh sige Brad, maganda yun kasi salita ng Diyos. Kaya, na-bliss po sila, kahit piso, dos, okay na yun. At least nakatulong ka pa. Napakinggan ang aral ng Diyos, natulungan mo. Kasi kahit na po kung biblically natin, na karapat dapat sila na nangaramang ng balita, na matustusan ang kanilang pangailangan, malay mo, gutom na yun. Yun na lang naisipan niya, ito na lang gawin ko, wala akong pera, kaysa manakaw ako, itong Biblia. O Brad, sister, sandali lang po, sa minuto lang po ito ha. Baka pwede po tayo makapagsalita ng Diyos. O, di ba? Di ba? Napakaganda yun. Nakinig ka na salita ng Diyos, okay, kung may piso ka, o isang sintimo, bigyan mo. Malay mo, kung kulang na isang sintimo para makabili ng pansit, makabili ng, sabi natin, itong kanin, diba? Nakatulong ka na. Halimbawa, yung kanin, 3 piso, yung pera niya is, sabi natin, 99 pesos lang. O, kung 2.99 lang yung pira niya, kulang na isang sintimo para mag 3 piso. O di makabili siya ng, hindi man pili niya, bigyan mo ako ng ito lang pira ko. Buti lang kung may mga taong talaga, maawain, so pwede. Pero halimbawa, kulang yung pira niya, isang sintimo na lang para makakain siya. So ikaw lang pala ang gagamitin ng Diyos para makakain talaga siya. Niyawan mo pa. Ibig ang pagpapala para sa iyo, nabigay sa iba kasi yung iba nagbibigay, ikaw hindi. Kasi minsan po, pangunahan na po natin ang plano ng Diyos. Maraming paraan ang Diyos. Kahit sa train, siya ka ng train. Oh, may katabi mo na matanda, na nais na espiritu, pagsabihan mo yan, hindi, Brad, pwede pa makipag-share ng salita ng Diyos. O di, malay mo, gusto niya din, naghanap din siya, di, makinig siya. Yun na po ang paraan. Marami paraan ng Diyos. Hindi paraan ng tao. Yung tao lang kasi minsan ang harang ng plano ng Diyos. Di ba? Ikaw lang mismo plano. Ang plano ng Diyos, ikaw ang humaharang po. Ikaw humaharang ng kaligtasan na nais ng Diyos iparating sa atin. Kaya itong salita ng Diyos, palagi po ito natin pinapangaral. Hindi po tayo nagmamataas o namanira ng kapwa. Ating ginagawa na sana po, mga kapatid, hanggang sa mga araw na ito, huwag naman natin sayangin ang pagkataon na talagang itong nangyari sa atin ngayon sa libutan, mga kapatid, ito hindi natin maiwasan sapagkat nasa salibutan po tayo. Tandaan po natin na habang may buhay pa tayo, may pag-asa. Huwag hayaan, mga kapatid, na dahil po sa ating pamumuhay dito sa libutan na tayo na po nasusunod, dati ng panahon, ikaw na maghanap ng salita ng Diyos. Ayon sa ating key verse dito sa Amos, na ipadala ng Panginoon sa lupa, ito ang kagutmanan. Na ito po'y darating talaga. Sa ngayon, hindi pa kasi mayroon pa napakinggan tayo. Pero ito yung sinabi ng Biblia sa 8:11 hanggang sa 13. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, darating ang araw na padadalhan ko ng taggutom ang inyong lupain. Pero hindi ito pagkagutom sa pagkain o pagkauhaw sa tubig, kundi pagkagutom at pagkauhaw sa aking mga salita. Pagod na kayo sa paghahanap ng mga taong makakapagpahayag sa inyo ng aking salita, pero hindi ninyo matagpuan kahit saan kayo pumunta. Sa araw na iyon na parurusahan ko kayo, kahit na ang inyong magagandang dalaga at ang inyong malalakas na mga binata ay mawawala ng malay dahil sa matinding uhaw. So mga kapatid, no? So, to God be the glory, hanggang sa mga araw na ito, ay pinagsabihan tayo talaga na sana po, pagdating ng araw na ito, na wala na mapakinggan, wala na tayo sa libutan. Kasi pag nandito pa tayo dito sa salibutan, pag ito'y mangyari, patunayan talaga ng Diyos. Kahit saan ka magpunta, wala kang matagpuan ang salita ng Diyos. Kahit sa kabilang dagat, o saan mang dagat, sa timog, kanluran, hilagaan, silangan, hindi mo makita at hindi mo mapakinggan na ang salita ng Diyos. Pero ngayon, mga kapatid, panahon pa po ito natin, pagpapala po ito. Huwag natin patagalan pa, huwag na tayong patumpik-tumpik pa, huwag na po tayong magmatigas pa. Magbalik loob tayo sa Panginoon. Ito na po ang panahon, mga kapatid.
lahat narinig na, matakot tayo sa Diyos. At sundin natin ang kanyang mga utos dahil ito ang katungkulan ng lahat ng tao dito sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, ang Diyos hanggang sa mga araw na ito, pagpapala pa po. Pero nabasa na po natin, no? Lahat ang nakinig na po natin itong huling payo ng Diyos sa atin, mga kapatid. Pakinggan natin sa Ecclesiastes ng Mangaral, Kabanata 12, talata 13. Ngayong nabasa mo na ang lahat ng ito, ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Kapatid, matakot, sundin ang utos, ito'y katungkulan ng bawat tao. Dahil kay tao tayo, may katungkulan pala tayo. Anong katungkulan? Matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kaya ang tanong ngayon, mga kapatid, totoo ba talaga? No? Totoo ba talaga na sinusunod natin ang kanyang mga utos? Kung wala, so hindi natin ginagawa ang sinabi ng Biblia. At dahil dyan, parusa po ang ating kantungan. Now, tanda po natin, hanggang sa mga araw na ito, tinatawag tayo ng Panginoon na maging Kanya po. Sapagkat noon pa lang, hinirang na po tayo ng Panginoon. Now, ayaw ng Diyos, madapnan tayo ng Panginoon o aalis tayo sa libutan na wala tayong maasahan na kaligtasan. Mampagmahal ang Diyos, mga kapatid. Hanggang sa mga araw na ito, tinuturuan tayong tamang pamuhay kasi ang nais ng Panginoon na maligtas ang lahat ng tao. Yun ang plano ng Diyos sa buhay natin. Sa 1 Timothy, mga kapatid, in chapter 2, in verse 4, na ito, mga kapatid, ang sinabi Biblia, nais ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Now, yan po ang nais ng Panginoon sa atin. At dahil na nais na lahat ng tao, hindi sinabi yung makasalanan, hindi kasali. Lahat ng tao makasalanan, matuwid. Kung sa paningin ng Diyos, matuwid buhay natin, so lalo na po. At kahit makasalanan nga, maligtas. So, tayo pa kaya kung may nang matuwid. Pero ang makasalanan, may pag-asa pa ba? Yun ang dahilan na paritong Panginoon para iligtas ang makasalanan. Yan po ang dapat natin malaman, mga kapatid. Tandaan po natin, hindi pa huli ang lahat. Nais ang Panginoon maligtas ang lahat ng tao. 1 Timothy chapter 2 verse 4. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Yan, mga kapatid. So dahil yan, lahat ng tao, kahit anong kasamaan natin, mga kapatid, kasali tayo dyan sa kaligtasan na yan. Ang malaga, magbagong buhay tayo, magbalik tayo sa Panginoon para po ang kapayapaan ay darating sa atin habang namuhay tayo sa libutan. Pakinggan natin sa Acts kung gawa, Kabanata 3, talata 11 hanggang po sa 20 po, mga kapatid. Pakinggan natin ang sulat po ng Biblia. Kaya ngayon kailangang magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan 20. at matanggap niyo ang bagong kalakasan mula sa Panginoon. Pagkatapos, ipapadala niya si Jesus, ang Kristo na itinalagan niya noon para sa inyo. Pagkatapos, magbalik sa Panginoon para mapatawad ang kasalanan natin, darating kasaganahan ng buhay galing sa Panginoon, at pagkatapos, ipadala niya si Jesus na noon pa lang na tinatawag ng banal na aklat na tagapagligtas. So yan, mga kapatid, ang ating nais ng Diyos malaman natin para makapagbagong buhay na tayo. Huwag hayaan, abutan tayo ng kamatayan na ang nagpahamak sa atin ang ating pamuhay dito sa limutan. Dahil po, ang ating gawa, yun ang hatol natin. So paano tayo magkakamit ng kaligtasan kung magsisi tayo sa ating mga kasalanan at magpabautismo tayo sa pangalan ni Kristo upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kasi si Marcos po nagpapatunay, ang mananampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Yan po sinabi sa 16:16 dito po sa Marks. Ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Tama. Now, paano maganap ang bautismo?
dahil sa ating pananampalataya. Kaya bakit ang nagpabautismo? Dahil sumampalataya ka sa iyong napakinggan, tulad ng isang eunuko kumbating na habang nasakay ng karusa sila Felipe, na nagpapahayag si Felipe ng magandang balita tungkol sa kanilang langit, na nampalataya po ang bating, at pagdating sa tubig, ang sabi niya, may tubig na. Ano pa bang hadlang na hindi mo ako mabautismuhan? Mga kapatid, habang na si Felipe naglalakbay kasama ng bating, ito po ay pinaliwanag na ang tungkol sa magandang balita tungkol po sa ating Panginoong Kristo. Dito tayo sa Acts kung gawa, Kabanata 8, talata 34 hanggang po sa 37. Ito ang bahagi ng kasulatan na kanyang binabasa. Hindi siya nagreklamo, katulad siya ng tupa na dinadala sa katayan, o kaya isang munting tupa na walang imik habang ginugupitan. Hinamak siya at hinatulan ng hindi tama. Walang makapagsasabi tungkol sa kanyang mga lahi dahil pinaikli ang kanyang buhay dito sa lupa. Sinabi ng opisyal kay Felipe, "Sabihin mo sa akin kung sino ang tinutukoy ng propeta, ang sarili ba niya o ibang tao?" Kaya simula sa bahaging iyon ng kasulatan, ipinaliwanag sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. So kasi yun po ang isang tupa na dinala sa katayan na hindi na umiimik. Ang Panginoon Kristo, mga kapatid, ulit-ulit po ni Pilato, bakit hindi ka magsalita? Maraming sumbong sa iyo. Kasi ang sinabi ito ng bating na dinala sa katayan pero hindi siya na umiimik. Ito po ang Panginoon Kristo na sinasabi ni Felipe na ito po ang dahilan na ang sinabi ng bating may tubig na. Ano po bang hadlang hindi ko mabautismuhan? 36 to 37. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakbay, nakarating sila sa lugar na may tubig. Sinabi ng opisyal kay Felipe, "May tubig dito. May dahilan pa ba para hindi ako mabautismuhan?" So yan po. Na dahil po na pinaliwanag ni Felipe tungkol sa mga balita kay Jesus, kasi naparito si Panginoon Kristo nagpapako sa cross upang mapatawad ating makasalanan. So, ang aral ng mga apostolis, ang bautismo nagpapatawad. Kaya ang sabi ng bating, may bautismo, may tubig na. Kaya ang sabi ng bating, may tubig na. Ano pang hadlang hindi ako mabautismuhan? Kasi mga kapatid, ang aral ni Felipe tungkol po sa ating Panginoong Kristo. Na alam naman natin na aral ng mga apostolis ang sumampalataya at mabautismo may ligtas. Kaya na sabi ng bating, may tubig na. Ano pang hadlang hindi ako mabautismuhan? Kasi bautismo ang pinapangaral ni Felipe. No? Bautismo kasi sa verse 12, nakabautismo siya ng mga babae lalaki. Then, hanggang dumating po ang panahon na sinabi ng anghel, sumakay ka sa karusa, sumabay ka sa isang tao na yan na nagbabasa. Nagbabasa kasi ang bating ng aklat ni Propeta Isaias. Now, sabi ni Felipe, naunawaan mo ba? Sabi ng bating, wala nga eh. Maliban magpaunawa sa akin. Ayun po, pinaunawa ni Felipe na yung tinutukoy na isang tupa na dinala sa katayan, hindi nagsasalita, yung si Kristo po yan. Yun po ang sinabi ni Pilato, bakit hindi ka magsalita? Marami ng sumbong ng kapwa mo, Dio. So yung nagsalita kasi sinabi tala ni Isaias na ang tupa na ito, dinala na sa katayan, pero hindi pa rin nagsasalita. So yun po ang sabi ni Pilato, hindi ka magsasalita. So yun po ang pinangaral ni Felipe sa isang bating, at pagdating sa may tubig, ano pa ang hadlang? Hindi ako mabautismuhan. So sinabi sa 37, Sumagot si Felipe sa kanya, "Maaari ka ng bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sumagot ang opisyal, "Oo, sumasampalataya ako na si Jesucristo, ang anak ng Diyos." 38. Pinahinto ng opisyal ang karwahe at lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Ayan po ha. So yan mga kapatid, ang Biblia nagpapatunay, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang sagot ng bating, oo, sumampalataya po ako, kaya naghanap ang bautismo. Yun po. Ngayon ang tanong, bautismado na ba tayo? Dahil sa sumampalataya po natin. No, ayan po. Matanda po natin, dalawa ang bautismo sa limutan. Padre, Son, Holy Spirit, in the name of Jesus Christ. Pero ang tama, in the name of Jesus Christ, hindi Padre, Son, Holy Spirit. So tanda po natin, nagsasabi sa 200 po yan, kapahamakan at ito po papunta sa buhay na walang hanggan. 200 po mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon sa Mateo City 13, nga sa 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwag ang daan papunta
sa kapahamakan. City 3:14, pakinggan natin yung sa Mateo. Masok kayo sa makipot na pintuan, dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. 13, Ngunit 14. makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang dumadaan dito. Bakit konti na dumadaan dito papunta ng buhay? Kasi kinukutya ka na, sinisira ka na, inlait ka pa, diba? Mabigat ang pinapasaan mo, mabigat ang suliranin natin, sinusubok tayo ng panampalataya natin. Kaya, kunti dumadaan dito. So, pag gusto mo dadaan sa buhay na walang hanggang, masikip at kunti ang dumadaan. Bakit? Kadalasan ng tao ngayon ayaw maghirap. Kadalasan ng tao masagana palagi, mayaman, may pira sa bangko, may negosyo, may bahay, may sasakyan, palaging masaya, naglalasing, ano pa man gusto niya, nangalo niya, nakikiapid. Kaya, dito sa masikip na daan, wag papatay, wag mangalunya, wag magkikiapid, wag magsimisdiyosan, wag maging bayatumboy, pagtunghayaw, magsinungaling, maglalasing, manira ng kapwa, wag maging sakim. Diyan, 10. Kaya masikip nga, maraming huwag. Pero maluwag doon sa buhay, papunta ng kapahamakan. Maluwag, pwede ka pumatay, pwede ka mangalunya, pwede ka makikiapid, pwede ka magsimisdiyosan, pwede magbaytumboy ka, gusto mo mapagtunghaya, gusto manira ng kapwa, gusto maglalasing, gusto maging sakim, gusto magnarambong, ano pa man. Yun po, free nga, maluwag. Maluwag nga, pero kapahamakan ang mapuntahan. No? Yun pa ibig sabihin, maluwag. Masok kayo sa makipot na pintuan, dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. 14. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang dumadaan dito. Yan po. Maliwanag. Kasi sa ating panalita, iniingatan po natin salita, sapagkat salita natin may hatol. Pag-isip natin, galing sa puso yan, ang galing po yung inisip natin. Gusto ko pumunta ng diskuhan, galing sa puso po yan. Gusto kong pumatay, galing sa puso po yan. Lahat ng kasamaan galing sa puso at dumadaan sa isipan. Kaya nga, pinag-isipan mo, mali ito. O, di ba? Tama ito, Christian ako, pastor ako. Ganun na lamang, punta ko ng diskuhan, punta ko ng kahalayan, punta ko ng isabungan, punta ko ng inuman. Pastor ako, Christian ako. Di ba? Napag-isipan mo yun. Pero galing sa puso mo yan. Galing sa puso ang naisipan ng tao. Mga kapatid. Kaya mabago lang ang isipan natin kung bago ang puso natin. Sapagkat ang laman ng puso, ito mga kapatid ang nakasulat sa Mateo 15:19 ngadto sa 20. Pakinggan natin ang sinabi ng Biblia. Sapagkat sa puso ng tao nagmumula ang masasamang pag-iisip. So, ano ang naisipan mo? Galing sa puso. Ano ang galing sa puso? Pumasok sa isip. Nagtutulak sa kanya para pumatay. Nagtutulak sa kanya para pumatay. Now, ang sa Biblia, huwag kang papatay. No. Bakit pumatay ka? So, galing sa puso mo kasi yon. Pumasok sa isipan mo. Kaya nga, si Ezekiel, sumulat po, papalitan ng Panginoon ang ating puso at espiritu. Yung po ang nasa isip natin. Trabaho yan ng espiritu, anong naisip mo. Kasi habang may buhay tayo, nakapag-isip tayo. At ang espiritu, mga kapatid, yun po ang naghihininga sa atin. Trabaho po ng espiritu, mga kapatid, na makapag-isip pa tayo. Sapagkat habang buhay tayo, may espiritu pa. Pero kung patay na, ano maisip mo? Wala na. Kaya, galing sa puso po, pumasok sa isipan ng tao. No? Kaya nga, yan ang nagpaparumi sa atin. Mangalunya, gumawa ng sexual na imoralidad, magnakaw, magsinungaling, at manira ng kapwa. Ang mga bagay na ito ang nagpaparumi sa isang tao. Yun ang nagpaparumi sa atin. Kaya, ingat tayo. Huwag natin hayaan itong mga panahon, kasi ang problema kasi, ang salita ng Diyos, binabaliwala po ng sanlibutan. Binabaliwala. Kaya nga, sabi sa ating keywords, darating ang panahon, ikaw na ang maghanap. Ikaw na maghanap.
ng salita ng Diyos. Kasi ipadala na ng Panginoon sa lupa ang kagutmanan hindi sa tinapay, kauhawin sa tubig. Ito'y kagutmanan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sinabi pa ng Panginoong Diyos, darating ang araw na padadalhan ko ng taggutom ang inyong lupain. Pero hindi ito pagkagutom sa pagkain o pagkauhaw sa tubig, kundi pagkagutom at pagkauhaw sa aking mga salita. Pagod na kayo sa paghahanap ng mga taong makakapagpahayag sa inyo ng aking salita, pero hindi ninyo matagpuan kahit saan kayo pumunta. Pero ngayon, nakapag-post na ng video, nakapag-live tayo para maparating ang mensahe ng Diyos. Pero salamat sa isa-dalawa, nakapag-view. Salamat sa nag-abang sa live na isa. O, di ba? Pero kung ang naka-post sa video, nakahubad, mga malaswa, napakaraming nang interesado. Napakarami po ang nag-abang na yun ang makita nila. Hanggang lang po yan sa salimutan. Lahat po ng bagay nakikita mawala. Pinamumuhay po sa Espiritu, manatili magpakailanman. Pagod na sila sa paghanap, no, ng mga tao makapagpahayag sa kanila ng salita ng Diyos. Wala silang matagpuan. Bakit? Pagbalik ng Panginoon, dadalhin ang nakatulog sa lupa at ang buhay pa dito sa baba ng lupa. Pakinggan natin mga kapatid sa 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16 to 17. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Amen. Yan po sinabi ni Propeta Daniel na mga matuwid magniningning na parang bituin sa langit. Kasi pagkakit sa langit natin mga kapatid, magniningning na po tayo doon sa kaharian ng Diyos. Yan po sinabi Propeta Daniel. Darating po yung panahon na yan na pag buhay sa mga patay, magniningning tayo parang bituin sa langit. Ibig sabihin, dalhin tayo sa langit. Yun na po ang sinabi ni Propeta Daniel. Pakinggan natin Propeta Daniel, ito po sinasabi niya sa 12, versikulo 2 ngadto sa 3. Ito po ang sinabi ni Propeta Daniel. 12:2 ngadto sa 3. Bubuhayin ang marami sa mga namatay na. Ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. 3. Ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao na mamuhay na matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailanman. Diba? Magniningning tayo katulad ng bituin doon sa langit magpakailanman. Kung matuwid. Kung nagpatuwid-tuwid ka lang, pero totoo hindi, delikado po. Kasi may mabuhay din papunta sa kapahamakan kahiyaan walang hanggan. Bubuhayin ang marami sa mga namatay na. Ang iba sa kanila ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Pero ang iba ay isusumpa at ilalagay sa kahihiyang walang hanggan. Isusumpa. Now, ang Biblia nagpapatunay na ang mga isinumpa saan papunta doon sa apoy na hindi mamatay ang mga isinumpa. Kaya sa Propeta Daniel, ang mga isusumpa doon makalagay sa kahiyaan na walang hanggan. Napakinggan natin ang 25:41 dito sa Mateo. Katapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Ayan po mga kapatid, no? Yung mga isinumpa doon sa apoy hindi mamatay. Bakit sinumpa? Masama ang pamumuhay. Tayo mga matuwid, loobin ng Diyos, nagtuturo ng katotohanan, magniningning tayo doon sa kaharian ng langit. Yan mga matuwid nagtuturo, mga kapatid, na sinabi Biblia dito sa chapter 12 verse 3 dito sa Daniel, na talaga ang mga matuwid magniningning
Ang mga taong nakakaunawa ng katotohanan at nagtuturo sa mga tao na mamuhay na matuwid ay magniningning na parang bituin sa langit magpakailanman. Yan po. Kasi pag sa langit natin mga kapatid, iba na po ng katawan, hindi itong katawan na ganito. Immortal na po tayo, loobin ng Diyos sana, mga kapatid. Wala nang katapusan, magpakailanman, magniningning tayo na parang bituin sa langit. So mga kapatid, sana po, loobin ng Diyos, ito po ang ating kahamtungan. Hindi tulad ng mga sinumpa doon sa apoy na hindi mamatay. Bakit isinumpa? Ikaw lang kasi ang masusunod kung anong gusto mo. Hanggang ngayon, ang biyaya ng Diyos na tinitipan sa atin, ay napakinggan natin sa salita ng Diyos, na natili pa po sa atin ang biyaya. Pero dahil ng araw mga kapatid, atin, sa verse natin sa Amos 8:11-13, saan ka magpunta? Wala ka na matagpuan. Ngayon, mayroon pa tayong free will pa tayo makapag-post ng mga video, live tayo sa ng Diyos para po na kahit paano marami matutunan ang makapaghanda po tayo sa araw ng paghatol, sa araw ng atin pagharap sa hukuman. Mapalaya tayo, ilagay tayo sa kanan, hindi sana sa kaliwa. Kasi ang kaliwa, kambing, ang kanan, mga tupa. Itong mga kambing, mga masama, at ang mga tupa ang matuwid. Yan sinabi mga kapatid sa Mateo in chapter 25 in verse 31-34. Kapatid, napakahalaga po malaman natin ito. 31-34 Mateo chapter 25. Pag ako na anak ng tao ay dumating na bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo ako sa aking dakilang trono. 32. Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukurin ko sila, tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. 33. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. So mga kapatid, no? So napakahalaga po na sa Diyos para po sa atin. Sana palagaan po natin itong mga video na ating ginagawa para po na magpatuloy tayo sa pag-asa ng kaligtasan. Huwag kalimutan mag-like and share, subscribe, and don't forget to post the notification bell for update every day new videos or live streaming to sharing the word of God. Once again, I am Pastor Tomaka, servant of the Lord Jesus Christ, and sending to us grace, mercy, and peace. Be with you us, Jesus Christ. Amen.